Natapos ang direct examination, cross-examination at interjection sa dating COA State Auditor na si Attorney Roderick Wamil. Ito ang pinakamatagal na pagtatanong sa isang witness sa impeachment trial na umabot ng 3 araw. Sinagot ng dating COA State Auditor ang mga tanong ng mga senator judge sa ika-13 araw ng impeachment trial. Ang detalye mula kay Bernard Ferrer. Ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. Yan ang naging sagot ni Attorney Roderick Wamil matapos tanungin ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kung naging standard ba ng mahigit 30 ahensya na na-audit ni Wamil ang hindi pagsusumite ng official receipts at sales invoice tulad ng ginawa ng Office of the Vice President o OVP sa pagliliquidate ng 125 million pesos confidential funds noong December 21 hanggang December 31, 2022. Sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice? Yes po, Your Honor. Kasi yung requirement po ng circular ay ini-enforce po namin sa lahat ng agencies na ino-audit po namin. So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report? Wala po sinabit sa amin, Your Honor. Ni isa. Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin. 849 acknowledgement receipts, tama? Yes po, Your Honor. So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice. Yes po, Your Honor. Tinanong din ni Pangilinan si Wamil kung paano mabeberipika na talagang gamot ang binili ng OVP gamit ang confidential funds kung wala itong naisumiting sales invoice o official receipts. Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta? Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po sinubmit, hindi po namin masasabi based on that document alone. Kasi sinasabi nilang, total naman, just to wrap up, gamot naman yan eh. Di ba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines talagang medicines ang binili? Hindi po, Your Honor. Tinanong naman ni Senator Judge Rizon Tiveros si Wamil kung nakapagsumite ba ang OVP ng anumang evidence of success bilang patunay na naging matagumpay ang pagbibigay ng reward sa mga informant. So to clarify further and confirm, hindi nagbigay ng evidence of success si Vice Presidente, pero lumabas ang pera at marami ang nakatanggap ng reward. Tama Based po? on the documents po, Your Honor. Yes po. Ano po yung pinahihiwatig na hindi nakapagbigay ng patunay ng success ng intelligence or surveillance operations, pero maraming lumabas na pera at maraming tumanggap ng reward? Ang ibig sabihin po niyan ay hindi po nag-comply yung OVP po dun sa requirements ng joint circular. So, ngayon na wala nga yung evidence of success, matitiyak pa ba ng COA na yung pabuya ay talagang napunta dun sa mga informants? Hindi po, Your Honor. Samantala, tinanong ni Senator Judge Bam Aquino kung pinapayagan ba ang paggamit ng mga alias sa supporting documents para sa rewards payment ng mga informants sa ilalim ng confidential funds. Allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo? Based on the provision of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung joint circular as to that. Is that as of 2015 or even in previous liquidation of confidential funds? Based on my recollection po, even yung dating circulars po, buhat nung nag-assume po ako sa ICFA, wala naman pong provision as to the use of aliases. So bawal ang paggamit ng alias. The circular is silent po. Binigyan din ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang pangangailangan i-update at palawakin ang mga patakaran ng COA sa pag-audit ng Confidential Intelligence Fund para mapalakas ang pananagutan sa paggamit ng mga ito. Layunin nito mabigyan ng security clearance sa mga auditor para ma-access ang classified documents. Bernard Ferrer, para sa Bayan.